Puting-puti ang usok mga boss at talyado ang makina at parang galingan ng semento ang andar. Paayong adlaw mga boss. Punta, okay ra ang mga lamok dito. Wag kang mawala ng pag-asa ha. Bunal ra. Ito po ang unit na ating nire-rescue. Isuzu 4G2. Tumirik pala to dito sa daan at nandito ako ngayon sa probinsya. Tinawagan ako ng aking kapatid para magpatulong. Tubig magyapon no. Sige lang, ato lang yapin kaya magawa sa tubig ko eh. So sa punto na to ay nag-blow off kami para malaman namin kung may halong tubig ba ang diesel. Tinanggalan pala to namin ng glow plug mga boss. Nang sa gayon ay mas madaling maikot ng ating starter ang ating makina para hindi kami malubatan ng baterya. Okay na isulod. Tubig ba di hapon dayo? Tubig ba no? Wala pa dayo tubig di eh. Lulog ka lang niyang buwa boss eh. At dahil sa hindi maubos-ubos ang tubig ay nagdesisyon na kami na i-drain lahat ng diesel dito sa tangke. Saan nga ba galing ang tubig at bakit ito nagkakaganito? Pati itong fuel filter ay balak na rin naming papalitan sana kaso walang baligya dito. Kaya ito ay hugasan lamang at ibabalik sa pagsalpak. Nang sa gayon ay makauwi na ang may-ari ng sasakyan. Nangyari pala ang aberya na to mga boss matapos silang magpakarga ng diesel. Ilang kilometro lang ang layo sa pinakargahan nila mga boss ay tumirik na sila. So sa punto na to mga boss ay nakargahan na ng bagong diesel ang ating tangke. Ang ginagawa namin ngayon ay pagtanggal lang ng mga natitirang tubig sa loob ng ating injection pump. Ay balik na rin ang fuel filter at nakableeding na rin kami kanina. Sa punto na to ay kumpleto na ang ating makina mga boss at magpaandar na kami. Hello. Ay lang kapti sa lupat ha. Naka-jumper na rin pala kami ng battery nito mga boss. 3 piraso na ang aming ginagamit. Umandar na nga ang unit mga boss no, medyo palyado siya kaya nagble-bleeding pa sa fuel line. Itong mga puti-puti na usok mga boss ay mga residue pa to ng tubig na umahalo sa diesel. Mamaya-maya ay mawawala din to. Shoutout pala sa driver nito at may-ari rin na isang dati ding mekaniko. Siya rin po pala ang unang nag-trouble nito. Ang buong akala niya ay naputulan siya ng timing belt kasi bigla lang tumirik. So lahat pala ng damage at saka gastos dito mga boss ay shoulder lahat ng fuel station. Nung una pala ay tinatry din namin na i-drain lang ang tubig sa loob ng tangke dahil nagbabakasakali rin kami na baka kunti lang ang tubig. Basta maghahalo kasi ang tubig at saka diesel mga boss, yung diesel ay lulutang tapos ang tubig magpapailalim kaya mas madaling i-eliminate ang tubig. Kaso sobrang dami pala mga boss at naka full tank pa sila nung kinargahan sila doon sa fuel station. So, sa punto na to mga boss ay malinaw na ang usok ng ating tambutso at okay na rin ang andar ng ating makina. Nagkaarigluhan naman ang may-ari ng sasakyan at ang fuel station. Inaasikaso naman sila at hindi pinabayaan. Sobrang bait din kasi ng may-ari na isang dating mekaniko na ngayon ay negosyante na. So shoutout pala sa lahat ng aking mga followers at kay Wilfredo Canoy, James Nicarabla at Nenyo Albaracin sa Pagadian City.